Mga kapatid, sa mga sandaling ito ay nangyari ang palagi nating sinasambit sa misa kada linggo. Pagkatapos ng homilya ng pare, sinasambit natin ang pagpapahayag ng ating pananampalataya, creed. Sinasabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos. Sinasabi natin yan. At sa gitnang banda nitong credo, sinasabi natin, ipinako siya sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Sinasabi natin yan. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Alam niyo ba, sa English, iba ang translation. Sumusunod sa original na teksto, ito, ang English translation. Tingnan niyo ang screen. Bakit? He descended into hell. Noon, dead yun. Pero binago, binalik sa original, at ito ang original. He descended into hell. Hala, bakit impyerno? Bakit impyerno? Kanina, sa huling 7 wika ni Jesus, ako ang pangalawang wika, at sinabi ko na huwag nating ikahon ang Diyos. Do not put God in a box. Ang ibig sabihin, huwag nating limitahan ang puso ng Diyos. Tayo lang ang limitado. Tayo lang ang may hangganan. Pero ang Diyos, wala, hindi. Wala siyang hangganan. Kaya huwag natin siyang idamay sa ating pagiging limitado. Do not put God in a box. At ito, mga kapatid, He descended into hell. Ito na siguro ang pinakamalalim na pagpapatunay sa pagmamahal ng Diyos. He descended into hell. Sige, i-explain ko ito. Nung ako'y nasa Mindanao pa, bago ako pinadala dito upang mag-aral, last year, nagkausap kami ng isang theologian, isang magaling sa theology, na ngayoy rektor na ng seminaryo sa aming lugar. Father Patrick Dalangin. Nagkausap kami ng ilang oras hanggang dumating kami nitong He descended into hell. At ito, ibabahagi ko ang bunga ng aming malalim na pagninilay at pag-uusap. Anong ibig sabihin nito? Biyernes Santo, 3:00 ng hapon, si Kristo ay namatay. At sa mga sandaling ito, pumunta si Jesus sa impyerno. Pumanaog, He descended into hell. Ayon sa katisismo ng simbahan, pag nasa impyerno na ang tao, di na siya pwedeng dalhin sa langit kahit sa purgatorio. Dahil pinili niya ang impyerno. 100% ginamit niya ang kaniyang freedom na talikuran ang Diyos, kaya
nasa impyerno ang tao. So bakit pumunta si Jesus sa impyerno sa mga sandaling ito? Hindi upang palayain ang nasa impyerno, kundi upang iparamdam sa kanila ang kaniyang presensya kahit tinalikuran nila ang Diyos. Napakalalim niyan. Wala nang makapapantay nitong klaseng pagmamahal na ito. Again, I repeat, pumunta si Jesus. He descended into hell. Hindi upang palayain ang nasa impyerno, kundi upang iparamdam sa kanila ang kaniyang presensya kahit tinalikuran nila ang Diyos. Wala nang makahihigit pa sa pagmamahal na yan. Ganyan kalalim ang pagmamahal ng Diyos. Walang makapipigil sa Diyos pag siya ang nagmahal. Kaya nga sa klase namin, sa Christology, sabi ng professor namin, itong pagmamahal ng Diyos ay baliw na pagmamahal. Foolish love. Kasi pag nagmahal ang Diyos, kahit anong makasalanan mo, hindi kanya susukuan. Anong tawag dyan? From our perspective na makamundo, ang sasabihin natin, baliw ang Diyos. Kasi tayo, pag may nagkasala, iiwanan na natin eh. Susuko na tayo. Pero ang Diyos kahit pabalik-balik yung kasalanan natin, hindi siya susuko. Foolish love talaga. Kaya nga may salita kami sa Bisaya, pugngan pa'y baha. Anong ibig sabihin yan? Mapipigilan pa ang baha kesa sa pagmamahal ng Diyos. Di ba hindi na mapipigilan ang baha? Lalo na pag malakas ang baha, hindi mo na yan mapipigilan. Pero pag ikukumpara natin yan sa pagmamahal ng Diyos, mas mapipigilan pa ang baha kesa sa pagmamahal ng Diyos. Ganyan kalalim. So, He descended into hell. At this point, sa mga sandaling ito, na kahit pala sa mga tao na nagdesisyon 100% na talikuran ang Diyos, kaya nga nasa impyerno sila, pinapakita pa rin ng Diyos ang kaniyang pagmamahal. Napakalalim. Kaya nga, naging seryoso na kami. Commercial muna kami. Nag-joke-joke muna kami ni Father Patrick. Sabi namin, Pads, ano kayang ginawa ni Jesus sa impyerno? Joke lang to namin ha. Pero baka totoo. Nagdala kaya siya ng ice water? Pinatay kaya niya ang apoy kahit sa ilang sandali lang? At doon ako naging emotional. Sabi ko, joke lang to, Father, pero baka totoo. Baka pinatay niya sa ilang sandali yung apoy ng impyerno para maramdaman nila. Kahit ilang sandali lang na walang apoy, nagdala siya ng tubig. Di natin alam. Joke lang to, Father. Pero di natin alam anong ginawa ni Jesus. Aside na binisita niya ang mga taong tumalikod sa Kanya. So anong mensahe nito para sa ating lahat? Ako kasi, sa Mindanao pa lang, bago pa ako pumunta dito, kahit hanggang ngayon na andito na ako, maraming nag-chat-chat talaga. Nagsisend ng mga private messages, nagtatanong, nagbabahagi ng kanilang problema. Kasi sinasabi nila, Padre, pinababayaan ako ng Diyos. Dami kong problema, pinababayaan ako ng Diyos. Ito ang mensahe, bakit kini-question pa natin ang Diyos na pinababayaan tayo? Binisita nga niya ang impyerno. Tingnan niyo. He descended into hell. Tayo pa kaya? Kung binisita niya ang mga tumalikod sa Kanya 100%, tayo pa kaya? Hindi tayo pababayaan. Alam niyo ba, ngayong araw na to, April 18, ang
13 anibersaryo ng aking pagkapari. Anniversary ko po ngayon sa pagkapari. 13 years na po. Ngayong araw. Bakit ako naging emotional? Ay dahil alam ng Diyos, nakikinig siya ngayon eh. Alam ng Diyos na sa 13 years ko, dami kong pagkakamali. I'm not joking. I'm not joking. Naririnig ito ng Diyos. Dami kong pagkakamali hanggang ngayon. Dami kong pagkakamali. Pero every anniversary ko, habang nagdarasal ako, like kanina, nagdarasal ako, pinabalik-balik ng Diyos sa isipan at puso ko, Father Dags, hindi kita susukuan. I will not give up on you because I love you. Ganyan magmahal ang Diyos. Kahit sa mga pagkakamali natin, hindi tayo sinusukuan. At ito ang Biyernes Santo. Ito ang dahilan ng Biyernes Santo. At ganun din sa inyo mga kapatid. Pag magtatanong kayo, Lord, alam mo na makasalanan ako, bakit mo ako minamahal pa rin? Ang isasagot ng Diyos, I love you because I love you. Walang ibang rason. Mahal kita dahil mahal kita. That is the love of God. Walang kondisyon. Kahit nasaan pa tayo, kahit nasa impyerno pa tayo, bibisitain niya tayo. Kasi mahal niya tayo.